Ayan, good morning po mga kasanay. Bali, nandito po tayo ngayon sa project number 2. Nag-umpisa na po tayo magkesame. At bali, ang gagawin po natin ngayon mga kasanay ay yung pagsasanay natin tungkol sa pag-iiskwala. Kasi po dapat yung kesame, may part po na i-iskwala muna yan bago ilalagyan ng mga frame na panggitna. So ang mai-share ko sa inyo mga kasanay, sa mga hindi pa po alam yung diskarte na ganito, yung sa mga baguhan po, bali, pag bago ka pa lang po gumagawa ng kesame, pwede makatulong sa inyo to yung ganitong sistema mga kasanay. Bali, nag-iskwala tayo sa floor. Ayan, since may palitada naman nag-iskwala po tayo sa floor, ayan. Ayan. Tapos, pag kabila po yan mga kasanay, tanglawan natin yung isang araw doon sa kabila. Ayan yung kapares niya mga kasanay. Ayan. Ayan. Tapos, nilatagan natin ng plywood dyan, malaki. Tapos dyan tayo bumase. Yan yung napatakan natin ng isang side na iskwalado ng plywood. Tapos dito naman po, ito naman po yung pinag-iskwalahan niya. Ayan po. Andun rin po sa kabila yung isa niyan mga kasanay. Siyempre, kailangan po tingnan natin. Yan sa corner. Pangalawang corner. Sa kabila po niya, ito po siya. Ayan. Ayan po. Iskwalado po yan. Plywood po yung pinang-iskwala natin sa floor. Tapos po, ang ginawa natin para accurate siya mga sanay, hindi tayo mangangalay na magtataas pa tayo ng plywood para iskwalahin dun sa taas. So, iniskwala na po natin mga kasanay sa floor. Tapos, ang pinakamagandang sistema mga sanay, hinulugan na lang natin. Ayan po. Ayan po. Medyo malayo. Hindi na ako makaakyat. Ayan po. Ayan po yung araw niya. Yan po yung nasa hulog ng isang huling pinakita ko sa inyong araw. Ayan po. O, ayan. Yan po yung isa niyan. Ganon din po yan mga sanay. Bali, yung 4 na araw na yun na pinag-iskwalahan natin sa floor, ay iniskwala na rin po natin. Hinulugan po natin lahat para po susundan na po nila ng mga frame nila pang gitna yan. Ayan. Paikot po yan. Mayroon na rin po silang by 2 feet. May 61 cm na po tayo dyan na nilatag na. Ayun po. Paglalagyan nila ng bawat frame. Kasi po, ang gagawin nating sukat ng frame ay ng ating metal faring ay 61 by 61. Equivalent po ng 2 feet. So, sa inches po, 24 by 24 po tayo dyan. At para po maging matibay. Mamaya po mga kasanay, baka mapakita natin ulit yung papakita din natin yung pag-hanger natin at saka yung pag-lalagay ng iba pang accessories dito sa ating kesame. After po makapaglagay ng ng metal faring. Ayan po. Ayan, naglalagay po sila mga kasanay ng ayan, against the line po tayo para hindi maganda. Ayan, naglalagay po sila ng ng metal faring. Bali, usually mga kasanay, ang ginagamit dito sa umpisa, sa wall, ay yung wall angle. Since yung ating kesame, isasagad natin sa ilalim ng biga, tulad po nito, ayan, biga po yan. Ayan. Bali, ang sasabit na lang po kung wall angle ang gagamitin. Maliit na po, baka mabiyak na po yung baka mabiyak na po yung kesame. Kaya po, ang ginamit natin dyan ay medyo malapad. Direkta na po na metal faring yung ginamit natin para malapad po. Mas mataas pa yung maging connection natin doon sa biga. Kasi po, titipirin po yung height. Bali, sasagarin lang po yung ilalim ng biga para mas mataas pa po yung ceiling. Hindi po dadaan yung metal faring sa ilalim mga kasanay. Ilalabas lang po ulit talaga yung konting dadaanan ng gypsum board. So mga kasanay, tingnan po natin mamaya ulit yung
yung kasunod na gagawin natin itong pagsasanay sa kisame. Samantala po muna kasanay, paalam po natin ang kasunod. Okay, balikan natin mga kasanay yung hininto natin pagkikisame kanina. Bali, ayan po, nailatag na po natin lahat ng 24 by 24 inches na na metal faring. So ngayon po, maglalagay po tayo ng carrying channel. At makikita ko po sa inyo mga kasanay. Okay. Una po mga kasanay, paglagay ng sukatin natin dulo-dulo yung paglalagyan ng carrying channel. At ikat po natin ng may pasobra para may pampakapit tayo sa pader. Ito mga kasanay, bali yung sukat niya from end to end is 232. Tapos maglalagay po tayo ng tag 10 cm. Bali puputol po tayo sa 252. Ayan, 252. Putulin po natin itong carrying channel sa 252. Ayan. Ayan po. Bali pag naputol natin yung kabilaang side, putulin natin ng paganyan mga kasanay. Tapos sukatin natin yung ating 10 cm. Ayan. Ayan. Susukatin po natin yan. Para po may gano'n natin. Ito po, dito po tayo papako or anumang pang-connect natin sa wall. Kanya-kanya po tayong ginagamit. May gumagamit po ng pako na concrete nail. May gumagamit din po ng tawag dito yung Torx with screw. So ngayon po, balikan natin yung 232 na kailangan nating sukat. 232. Ayan po mga kasanay. Balikan natin yung 232 na sukat. Kakat uli natin ng pagganon. Tapos pagganon. Tapos igaganon din uli natin yan mga kasanay. Ayan. Subukan natin kung nabigay ba natin ng tama yung 232 na hinihingi natin. Ayan po mga kasanay. 232.5 yung bali sinabi sa atin. Subukan po natin mga kasanay kung papasok. Pakihan mo lang. Ayan. Tapos mga kasanay, bubutasan natin yung para di mahirapan yung concrete nail na igamitin natin. Ayan. Bubutasan natin yung sa part na i-hook natin. Mukhang sumasablay yung saksakan mo kasanay Ayan, bubutasan natin ang dalawa mga kasanay. Ayan. Para hindi mahirapan yung ating concrete nail. Okay. So, bali, puputulan natin ito ng konti mga kasanay dahil ang ginamit natin ay hindi po tayo gumamit ng wall angle. Kailangan natin maglubig dito ng konti. Ayan. Ayan. Gupitan mo rin yan kasanay sa kabila. Tapos, pa-flat natin yung kasanay. Pa-flat natin. Ayan. Pa-flat na natin yan. Flat ko dyan kasanay sa kabila. Ayan. Flat mo rin dyan sa kabila. Saka natin ilalagay yung ating pako dyan. Yung ating ginamit na pako. Okay. Balik, kukunin natin yung kukunin natin yung height mo
Ate, yan, ipakita na natin. Kukunin natin yung ilalim nito, ay yung ibabaw nitong ano, ibabaw ng metal fare, kukunin natin ilalim ng W-clip. Ayan po mga kasanay, bali ganyan siya. Ayan po, may guide na, kaya hindi tayo harap magpako. Nilagyan na natin ang butas ng barena yung ating carrying channel. Huwag mo galawin kasanay sa kabila, hawakan mo lang. Ayun, ganda ng talab. Tapos, balik galawin natin siya mga kasanay para hindi siya iikot. Yan. Tapos, susunod natin dyan. Ito mga kasanay yung ano, W-clip. Ilalagay natin dito to. Bali yung dalawa, ilalagay natin sa loob ng carrying channel. Tapos ito po yung iyuyupin natin sa taas para mag-clip. Ganito po mga kasanay. Papasok ko. Ayan. Ganito po gumamit ng W-clip. Papasok yan. Tapos pipihitin ng pabalagbag. Pabalagbag na po, ilip nyo po ng ganyan. Pipitin nyo pa ganyan. Itaas nyo to. Ikutin nyo doon. Nakikita ba kasanay? Yan. Pag naikot, pag nasabit nyo na yun, ilulupin nyo lang itong mga kasanay nyo pa ganyan. No? Kamay-kamay lang. Ayan. Ayan. Oh. Nagkasama na po siya. Tapos ito po mamaya mga kasanay, ikakapit natin to dito sa kesame. Maglalagay po ulit tayo ng connection doon para hindi siya babagsak na magano-ganon. Yan. Pero pag naglagay po tayo nito mga kasanay, ugaliin po natin na mayroon tayong tanse. Tapos wag natin ididikit yung tanse, magbigay lang tayo ng reference natin na kapal, kunwari, 1/2 inch, 1/2 inch dito, 1/2 inch doon. Para po ano, ulitin po natin mga kasanay kung paano pinapasok. Ayan, tutukan mo kasanay, lapitan mo konti ng camera. Ayan. Ayan po gumamit mga kasanay ng W-clip. Ipapasok natin ng paganyan, payon. Ayan, tapos iikot lang po natin mga kasanay paganyan, iikot. O, pag inikot natin yan naka-eskwala, bitbit niya na yan. Pag nabitbit niya na yan mga kasanay, idikit natin dun sa ano, sa ating carrying channel. Yan, ayan na po yung magiging. Tapos, ganun din po ulit, i-upay lang ng daliri pa ganyan. Ayan po. Para po naka-align ito. Yan po ang tulong nitong ni W-clip. Ayan po. Ayan. Lagyan na po natin lahat yung 4 na W-clip natin. Ayan. Lagyan mo kasana yung ano doon. Yung natitirang isang W-clip. Ayan. Ayan. Huwag yung carrying yan. O. Okay. Ayan. Ayun, bale, nakalagay na po rin carrying channel natin mga kasanay. Ang gagawin natin, ano natin to? Lalagay tayo dito ng pampatigas natin. Atake natin dito na may tanset. Para ito po, mamigpig niya ng tamang, tamang level. Para po matuwid natin siya. Mamaya po, papakita natin mga kasanay sa ating ibang kasanay yung kung paano lagyan ng pabitin. Yun lang po, mamaya po ulit.